Hi, I'm Michael Brian Minor, 23 years old. I'm a psychology student. Third year na. At ang kursong to ay Abnormal Psychology. Professor ko rito si Professor Jumul Vidal. So para saan nga tong video na to? So dito lang naman ay mag-analisa tayo and mag-review ng psychological film para sa ating study sa abnormal psychology. So ang napili ko naman na movie ay Swallow by Carlo Mirabella Davis noong 2019. Isa siyang psychological film talaga, psychological independent film, and napakaganda nitong movie na to kasi sobrang highlighted or yun talaga yung mismong tema nung kwento. So yun nga, ano ba yung swallow ng movie na yun? Merong isang dalaga na meron siyang fiancé, which is isang mayaman na lalaki. But then yung other side ng story is hindi siya masaya sa kung anong meron siya or sa buhay niya. Hindi niya nagagawa yung gusto niya. Hindi siya masaya sa ginagawa niya mismo. And then doon na develop yung disorder niya, which is the pica disorder. Nagkaroon siya ng psychological disorder dahil sa siguro yun nga surroundings niya, stress, dahil na nga rin sa hindi niya gusto yung ginagawa niya. So wala na siyang control sa sarili niya. So tatalakayin natin ngayon yung nangyari sa kanya. At dahil nga umikot yung kwento sa pica disorder, ano nga ba ang pica disorder? So ang pica disorder ay nagkakarakterize sa pagkain o pag-intake ng isang tao ng non-nutritive na bagay such as metal, rock, buhangin or lupa, and other things na hindi naman talaga normal na kinakain ng tao or non-nutritive, walang nutrisyon ng mga pagkain. Mga alambre, pako, buhok. So, ayun ang pica disorder. So, ayun nga. Ang bida natin ngayon sa video na to at ang nagbibida sa Swallow na palabas ay si Hunter. Siya yung babae na asawa ni Richie dun sa kwento. So, paano nga ba nagsimula lahat? Kasi itong si Richie ay isang mayaman na lalaki. And yun itong si Hunter, wala namang sinabi na background kung saan siya galing. Sa uli, may sinabi pero ayun, normal na pamumuhay. But then, hindi siya masaya sa ginagawa niya kasi ang sinusubukan niya maging perfect dun sa asawa niya. Sinusubukan niya na ma-adapt yung environment to the point na napoforce siya na nadadrive siya na hindi na maging masaya. So, itong video na to ay ginawa para sa abnormal psychology para malaman natin yung pica disorder na ayun, movie critic and analysis. So, unang-unang naging traits niya sa pica disorder na nagsimula siya so bago muna yun, makikita natin sa movie na sinusubukan niyang gawin yung mga gusto niya, sinusubukan niya, but still parang sa tingin niya, para sa kanya parang hindi parang hindi naman to gusto nung pamilya and then ni Richie. So hindi ganito yung kilos ng dapat na sa ganung environment. So ayun, hindi siya masaya sa ginagawa niya, napipigilan siya ng mga bagay na gusto niya talaga, gaya niya lang ng pag-renovate ng bahay, paglalagay ng
flower dun sa bakuran ba yun o ano. And then yun nga, nung hindi niya na nagagawa yung mga gusto niya, doon na siya nagsimula. So paano niya ba na-express yung gusto niya talagang gawin? So unang-una niyang naipakita na traits doon is nung nagpunta sila sa isang fine dining dinner. Makikita niyo yan sa movie. And then habang nag-uusap-usap sila, syempre parang medyo naano siya kasi nga. So alam niyo naman kung paano mag-usap yung mga mayayaman, di ba? Bigla na lang siya kumain ng yelo. And then, well, normal na tao lahat kumakain ng yelo. Pero kasi, ang problema dun, nasa isang fine dining restaurant kayo, and then kaharap mo yung magulang ng asawa mo, or ni Richie, nung lalaki, and then bigla kang kukuha ng yelo, at isusubo mo sa bibig mo, at kakagat-kagatin mo. So, yun yung unang trait para sa akin. Yun yung nakita ko sa movie na yun. And then, sa ganda ng movie na to, ang sunod na naipakita na is yung hanggang sa lumala na yung stress or ano niya, pagka ano niya dun sa environment kasi nga hindi na maganda, hindi na siya masaya. Doon na siya nagsimula ang pinakauna niyang isinubo na pasok sa criteria ng pica disorder sa DSM-5 na libro, kasi masasabi doon sa libro na sa criteria ng pica disorder is persistent eating of non-nutritive and non-food substances over a period of at least 1 month. So, doon medyo hindi pa siya hindi pa siya totally pasok kasi nga 1 month. Pero kasi movie yun 'di ba? So, makikita mo naman sa movie hanggang huli talaga Talagang naging worse pa lalo yung pica disorder niya. So, sa letter B naman, sa criteria natin sa DSM-5, eating non-nutritive or non-food substances is inappropriate to the developmental level of the individual. So, dito, mag-uumpisang pumasok yung criteria natin dun sa kay Hunter. Bakit? Kasi, unang-una sa lahat, buntis si Hunter sa movie. And then, buntis siya, syempre, ikaw ba naman, buntis ka, kakain ka ng bakal, kakain ka ng jolin, kakain ka ng pin, kakain ka ng pako. So, syempre, edi, pasok na agad sa criteria. So, meron pang isang criteria is, the eating behavior is not part of culturally supported and normative practice. Diba? Pasok na agad siya sa criteria. Kasi ikaw ba naman, meron sinong tao na kakain ng lupa, kakain ng pako, ng pin, ng marbles. Tapos, ang nakakatuwa pa nito sa kwento nito, meron siyang stash or meron siyang tinatago sa banyo na mga ganung bagay, non-nutritive pa rin ng mga material na sinusubo niya at nilulunok. 'Di ba? Parang talagang ano na talaga siya, malala na talaga. Kaya doon pa lang na pasok na agad siya sa mga criteria. Doon sa siguro sa 1 month, at least 1 month dapat. Siguro pasok pa rin siya kasi hanggang matapos yung movie talaga na pakita doon na ganun siya. So, continue na tayo dun sa story. Yun nga, na after nun, so nalaman na nga ng pamilya, nalaman na ng, yun, tinamaan siya sa tiyan, nagkaroon ng internal bleeding.
Ang nakuha sa kanya, yan nga, yung mga edible material na yan. Mga, hindi mo ma-imagine. Hindi mo ma-imagine na maisubo. Pero siya nasubo niya. Tapos ayun na nga, after nun na nagkaroon siya ng nalaman, binigyan siya ng session, binigyan siya ng mga magulang ni Richie at ng asawa niya. Nag-consult sila sa isang psychiatrist. So, eto na, pumasok na yung psychiatrist. Ngayon, nagkaroon sila ng session. Yun yung therapy session. Yun yung pinaka recommendation ko sa therapy session na pica disorder. Ipapakita dun sa movie sa huli na tumakas siya kasi nga i-rehab na siya. So, i-rehab na siya. Pinakita rin naman doon na merong makikita mo doon, merong iniharap na signing papers, yung magulang niya and then si Richie. Kung saan ay magsasign si Hunter for rehabilitation. Ngayon, pinataka siya nung guard na nagbabantay sa kanya. MVP yun. Kaso nga lang, di natin dapat rehab talaga. Pero kasi nga, diba, syempre, indie film. Nung tumakas siya, doon makikita doon na ang lala na talaga ng pica disorder niya. Kumakain siya ng lupa. Ang sarap ng kain niya sa lupa. Hapunan. Tapos, after nun, dumiretso siya sa tatay niya. Pinuntahan niya yung tatay niya. And then, fast forward, nagkita sa party, sa anak ng tatay niya, and then, nag-usap sila. Doon mo siya makikita na magkakaroon ng control sa sarili. Na ibalik niya yung control niya sa sarili niya. And then, fast forward, after nun, nag-decide siya, nagkaroon siya ng isang desisyon na kung saan nagpa-abort siya. So, dun din ipinakita or pinortray ng movie na meron na talaga siyang control. Meron na siyang isang desisyon sa sarili niya. So, siguro nga kasi ayaw niya nang pinapakita lang dun na ayaw niya nang balikan yung ganung buhay. Hindi siya masaya. Oo, mayaman si Richie. Maganda yung buhay niya dun. But the fact na hindi siya masaya, napakaganda nung pagpapakita nung movie na yon sa pica disorder. So, yun lang. Thank you so much.